Kasi may contract kayo. So yung kontrata nyo, tapusin nyo talaga yun. At may kontrata kang ipapasok. Lock in ka na po dun. Panaba Attorney with Congresswoman Attorney Migs Nograles and Jerome Sanoy. Amping Kanunay. Hey guys, what's up? I know you missed us, but we missed you more. Welcome to our Pang-ilan na? Pang-ilan episode na nga? Pangatlo? Fourth. Season 2, fourth episode. Na-lost track na tayo. Ayan. But this is Jerome Ray Sanoy. And I'm Congresswoman Attorney Migs Nograles. Hello, welcome guys, and belated Happy International Women's Month. Actually, kahapon kasi yung big celebration, di ba? Pero buong bulan, di ba? Buong bulan. Oo, buong month yan. Pero kung nakita niyo yung post ko, sana, di ba, hindi lang siya this month or one day. Every day we have to celebrate yung women. Yeah. Kasi iba nga yung post ko, di ba, kakagising ko lang, antok na antok ako. Yung best friend ko nag-picture noon. Mamaya issue na naman nila sa akin. Sino nag-picture sa akin? Nag-hotel ka na naman daw. Oo, di ba? Hindi. Best friend ko na babae, nag-picture sa akin na parang naiingat kung magising ka, magyaw-yaw ka, na gano'n. So, mga sleepover, di ba, ganyan, kay minsan kapoy, gusto mo lang mag-recharge. Recharge, na gano'n. But, sa lahat ng mga babae, saludong-saludo talaga ako kasi, like sinabi ko sa post ko, mahirap talaga maging babae. Pero ngayon, mas okay na siya sa unang panahon, di ba? But meron pa rin tayong mga inequalities na, hopefully, mas maging okay siya through the years. Sana, diba, yung mga girls, mga babae dyan, kababaihan, you don't give up, especially dahil marami talaga magsasabi ng anything and everything about girls, diba? Mas mahirap talaga eh. Mas, I guess, open ka sa bashing or ganun, lisod. Kaya we need to empower women. Oo. Wow. Diba? Ganon. At dahil na-miss niyo po kami guys, ito po ang ating social media platform. Makikita niyo po sa screen. At always and always, kapag hindi po tayo busy tsaka swak po yung schedule natin, mapapanood niyo po kami sa TikTok and Facebook. That's 2 to 3 p.m. TV5, News FM, 101.9 News FM. That's 3 p.m. to 3:30 p.m. YouTube, Spotify, PTV Davao, 3 p.m. to 4 p.m. Yes. That's every other Saturday. Every other Saturday siya. So ito yung Spotify namin. At anytime naman to, pwede nyong i-access para mapakinggan nyo kahit offline or download nyo lang. Sa PTV naman, Bagong Pilipinas ngayon, that's 12 to 1. Every Wednesday nandun ako. Pero everyday siya, para siyang news, update sa mga nangyayari. Gusto mo ba yung no makeup look ako? Yes. Super fresh lang talaga. Galing ko sa akong airport. Oo, kakarating mo lang. Kakarating ko lang. Tapos, hindi talaga ako nagme-makeup. Sabi sa'yo, minsan mahirap maging babae, pag-iisipan mo pa kung ano yung sura mo. So, kanina, sabi ko, sige. Tapos magpasok ko, sabi ko, ay, matching ako sa sa outfit. Yung outfit ko. Para akong katulad pala ng wall. Camouflage tayo. Yes. And of course, eto na nga ang ating Season 2, Episode 4. Ang ating topic po today ay contract agreement. Ayan. Medyo mataas-taas po ang ating mga nakalap na tanong dahil po, I think, medyo kakaiba yung mga questions nila, compared to the others that we have. So, yung mga questions na to, yung mga iilan sa parang may kasunduan, halos kasunduan, or parang may problema na hindi siya usual, pero baka sa inyo ma-apply, di ba? Kung may kasunduan kayo. Yes. So, eto na po. Elton. Hi, Elton. That's my friend. Hello, guys. Hello, Elton. Hello. Thank you for watching. Alrighty. Here's the first question, attorney. Medyo mahaba-haba to. Ayan. First question po na nakalap natin sa ating inbox ay, matanong ko po ma'am, sana okay lang po sa inyo. Sa anong Republic Act po kami may karapatan ma'am? Kasi coconut farmers kami ng parent ko sa loob ng mahigit 30 years. Nasa 10 hektar na lupa sa aming sinasaka. Niyog po ang produkto.
Ngayon po ma'am, paalisin na kami ng may-ari ng lupa nang walang kadahilanan. Di po kami nagkasala, basta na lang nila kami paalisin. Ano po ba ang dapat namin gawin ma'am? At saan po kami magbase na magkaroon po sana kami ng konting katarungan sa aming pagka-tenant ma'am? Sana po matulungan niyo po kami. Salamat ma'am. Taga Mati City po sila. Ayun, before pa, parang bago ako abogado, may na-handle akong ganito. Kasi diba maraming mga pinapaalis na mga farmers, especially sa may tago, Davao del Norte, kasi marami doon, diba? Yeah. Pagdating sa mga farming, lisod kayo na, daghan kayo mga balaod, diba? Pero napay duha ka klase sa mga farmers tong sa agricultural lease na may leasehold, may share din. Yung alam natin yung mag-aani ka, pero yung share doon sa production dapat yung sa tag-iya patong sa Owner, good. tag-iya ng farm land na yon. So agricultural dapat siya. Sila coconut farmers. Hindi ko alam kung ano yung agreement nyo, kung yung sa share ba or sa leasehold, yung ili-lease mo tapos walang share, pero mag-aani ka doon. So, may different types. But usually, in a general sense, no, kung may agreement kasi, kahit lease yan or share yan, naikasunduan na bakit ka nandyan, di ba? Yeah. Siyempre, pag-uusapan, bakit ka nandyan, kung may production, ganyan-ganyan. So, meron tayong tinatawag, may mga cases na tinatawag na konsepto sa security of tenure. May security of tenure yan. Tsaka meron kayong agreement. So, may Republic Act 1199 dun sa share, tenancy. Meron din RA 3499 dun sa leasehold naman. So, dalawang klase yan. Depende kung anong klaseng parang farmer kayo, kung unsang balaod ka mahulog, di ba? But as a general rule, hindi pwedeng basta-basta ka palisin. Yeah. Siyempre, dapat kung nakasulat yan, may pila ka tuig, di ba, ka mag-stay. So, hindi pwedeng ganun unless may breach of contract, may ano. Tapos, kung kahit naman leasehold, di ba? Kung bigla kang paalisin na, yun nga, sinabi, walang, walang pasabi. Hanap buhay mo yun, di ba? Tapos may agreement kayo. Hindi pwedeng basta-basta ganyan. Pag-uusapan yun. Kung magkagulo talaga, like itong sitwasyon na hindi nila sinabihan, pinapaalis lang. So, usually, yan, pwede kayo pupunta muna sa barangay. Yung barangay, mayroon tinatawag dito na Barangay Agrarian Reform Committee. Yeah. So parang, di ba, kung napanood niyo yung mga post natin, pinag-uusapan natin, may barangay conciliation, yung pupunta ka sa barangay kung magkakalabuan kayo ng silingan mo, di ba, ng neighbor mo. Dito, so may ganun din, ang barangay or munisipyo. So depende yan, mag-agad na sa kung asa meron, yung barangay man or yung munisipyo. Tapos, kung hindi kayo magkakasundo, doon na magkakaroon ng parang certificate to file action. Parang yun, diba, sa barangay. Then, pupunta kayo sa DAR, yung agrarian reform na department na. Tapos, yun yung pag-uusapan nyo. Most often than not naman, ayaw nga nalang dire-diretso ka. Yeah. So, kailangan mag-usap-usap kayo sa agreement nyo, ano ba nangyari, anong kagulo dyan, before magkaroon ng malaki na problema. Usually lang, matagal talaga siya. Yeah. Kasi marami pag-usapan. Especially na sa karaan, walang sulatan, contract, diba? verbal lang. Oo, tapos nandiyan na rin nakatira yung pamilya. Lumaki na yung mga lumaki anak. na yung mga anak. So, ganun yung nagiging problema na bakit ganyan? Tapos minsan, di ba, yung tag-iya, yung owner, may inis na kasi buong pamilya mo dyan na, naglaki. Nakagawian na nila yung lugar eh. So, tapos, kung ano na tinatayo, minsan, meron akong nakilala na tag-iya siya. Tapos, sabi niya na, isang pamilya lang yung nandun. Tapos, biglang ngayon, pag nakita na nila, parang 3, 4 na bahay. Oo. Hindi na naman pwedeng gano'n. Nag-abuso rin naman kayo kung kayo lang naman. So, yun yung pinag-uusapan sa mga conciliation, lalo na sa DAR, na ano ba ang kasunduan. Kasi nga, hindi nakasulat eh. Ngayon, may in writing na. Pero sa una, diba, like 20 years ago, 30 years ago. So, ayun, pinakamadaling mong gawin, dumalo ka muna sa barangay. Yes. Para malaman mo talaga kung ano nangyayari. Baka din kasi may pasabi na yung may-ari sa barangay tapos hindi lang pinapaabot sa inyo. So, yun po, sa barangay or munisipyo, hanapin nyo po. Tanongin nyo po sa barangay nyo or sa mayor nyo or sa saan po kayo pupunta pagdating sa agrarian, mga ganyan. Sila magsasabi kung saan. Pero hindi kayo pwedeng dumiretso lang nga sa DAR kasi may proceedings na may first step. Yung first step, magko-conciliation muna kayo doon sa barangay. Kasi
Yung minsan, lagyo kaayo ang Yeah. DAR, di ba, kay regional na. May hierarchy talaga yung growth ng case. No? Oo. So, sayang lang yung time na Yeah. pumunta ka doon kay, di ba, oras yan, magastos ka sa transportation. Kasi hindi ka ma-accommodate. Tapos hindi ka ma-accommodate kasi hindi ka nauna dun sa Yeah. barangay. So, hanap niyo sa barangay or munisipyo or provincial. Kung ano man yung, depende yan kasi bawat probinsya, bawat city, iba-iba. may, di ba, depende sa, like, first class municipality, di 30. ba? Second, third. So, minsan, ganon. So, yun po. So, hindi ka dun sa Mati, I think meron sa barangay, Davao Oriental. Hindi po ako sure, pero tanungin nyo na lang sa Check either na sa lang. police or sa local officials nyo kung asaman, pwede mong adto. Yeah. Gusto ko yung comment ni Dalisay. Sabi niya, another day, another topic. Wag gawin natin yan. Another day, another topic sa Paano Ba Attorney. Gawin natin tagline. Maganda yan. I like it. Kudos to that. Kudos to that. Kudos to that. Maganda yon. Thank you for commenting that. From Santa Cruz, hello. Ayan. Okay, next question natin, attorney. Good morning, Attorney Migs. May concern lang po ako. Paano po kung 17 years ka na pong nakatirik doon sa government property na lupa? Tapos nung napalitan na nung kapitan ng barangay niyo po, bigla na pong nagka-project at paalisin na daw po yung mga nakatira doon sa lupa na nasa likod ng barangay hall. Paano naman po yung rights ng mga mamamayan doon? Meron man pong ibibigay na lupa, sakop pa din po ng barangay yon. Kaya lang, di naman po pantay-pantay ang paghahati. So, dito nagkakaproblema, no? Una, alam niyo yung government property yan. So, meron tayong konsepto sa batas kahit 100 years ka na dyan. Pero property yan ng government. Never mo yan ma-own. Kasi sa gobyerno po yan. Pero hindi pwede naman basta-basta kang papaalisin. Kung 'di ba doon ka nakatira, yung mga konsepto ng informal settlers, 'di ba? Yung mga ganon na hindi sa inyong lupa, never niyo makukuha yung titulo niyo noon kasi gobyerno nga may-ari. Then etong bagay na to, pwede kayong paalisin, especially kung may pondo na kasi may project. But ang pagpapaalis sa inyo, may proseso. Pwedeng gawin ng gobyerno, pero dapat meron silang sinusundan na proseso. Magbibigay ng notice, pila ka araw, 'di ba, na aalis. 'Di ba nangyari 'yun dito Yeah. sa may Ecoland? Yes, yes. Oo. So dapat may notice, how many days 'yon. Tapos pagdating sa 'yun, Demolish na. demolish na nila or i-evict. Dapat nandyan ang police, may pipila ka local individual, ang tawag doon, officers, yung opisyales. So, yung mga, pwedeng mga counselors, yung Kagawad. kagawad, kapitan, nandiyan din yung police, kailangan tingnan. Pero ang pinaka-importante dito is, pagpapaalisin kayo, dapat may resettlement. Ibig sabihin, Kung saan sila pupunta? saan kayo ilalagay? Dadalhin, Kasi nandiyan kayo. Hindi naman pwede yung gobyerno gagawin nila. May batas kasi tayo din sa urban developers and housing. Parang gano'n yung batas na, yun nga, tsaka na sa constitution natin na, di ba, hindi mo pwedeng basta-basta tanggalin. So, pag may eviction notice, may gano'n, dapat kasama doon or kasama sa usapan, dahil pag-uusapan pa yan dapat may consultation din na bakit ba talaga kailangan dito, yun yung magiging project, maintindihan ng mga tao, but yun nga, kailangan lilipat sila sa ibang lugar. Pag hindi mangyari yon, pwedeng Graft and Crop Practices Act ang pwede nyo ikaso dun sa kapitan or sa gobyerno na gumagawa nun. Kung hindi sila nalipat. Oo. At saka hindi nila pinolo yung proseso. Yeah, I So, see. may ganon. Hindi lang basta-basta pwedeng ganon. Alalahanan nyo, meron kayong karapatan, kahit hindi kayo yung tag-iyan yan, kahit sino, saan ka nakatira, pag papasok ng gobyerno, especially yung government property, para maglagay ng project, dahil may pondo na, kailangan, meron talaga silang lilipatan. So, actually, nakikita natin to sa TV, Oo. you know, like Sa mga telenovela, di Oo, ba, yung yung parang- pinapaalis, yung sa mga release, di Oo. ba? So, O ang side comment ng mga viewer, napagsabihan na kayo, hindi kayo umalis Oo. So, kapag, for example, dumating na sa point yung parang, hindi naman sa tanning, yung parang deadline na, nabigyan na sila ng 2 months na hanap na po kayo, meron na kayong lugar to stay. Pero kasi yung iba parang hindi na kasi dito na kami lumaki. Tapos dumating na sa panahon yung kailangan na mag-demolish. Yun nga. So, yun yung nakikita natin na sinabihan kasi, lalo na kung nabigyan na ng resettlement, tinanggap mo na Oo, I see. Tapos ayaw mo lang. Tapos ayaw mo lang. Pero binigyan mo na, meron na kayong agreement, okay na. Doon na pwedeng pumasok din ng mga pulis. Kaya nga pagdating doon, dapat nandun may mga opisyales, may pulis, may barangay. Kasi nga, dapat pag pumasok yun, nagkasunduan na tayo. But yun doon nagkakaproblema,
I think, di ba, a portion now sa Ecoland, hindi pa Oo. nagagawa. Kasi nga, may nagkasuhan. So, may pending case pa, hindi pa talaga Na-push yung project. na-push yung project. Kasi nga, meron pa nandun, hindi naman nila tinanggap yung parang resettlement, kung saan lilipat. At the same time, may pending pa na kaso na sino ba talaga ang parang May-ari. magmamayari. Wait, yun lang yung kaawa-awa, no? Kasi parang nandun ka na sa deadline, so yung mga tao na pag-utusan na din sila to demolish your house, tapos nandun ka pa. So kaya medyo nagkakagulo minsan, no? Oo, yun nga, yun yung mahirap at nakakaawa din kasi, 'di ba? Saan mo rin naman, Yeah. lalo na kung nandyan ka na, okay ka na dyan, yung trabaho mo rin, yung sa lugar na yun. Tapos biglang papalipat ka, hindi mo na alam kung saan, kung malayo. Yeah. Tapos, 'di ba, hassle. So, yun lang din yung mahirap at yung problema pagdating doon. Kaya sana nga, 'di ba, okay yung yung local officials nyo lalo na sa Sa barangay, barangay. na maayos. Yeah. Oo, 'di ba? So, Tapos kung nabigyan na ng parang deadline, dahan-dahan na lang ding lumipat if gano'n. So para hindi din within the long run, hindi din po kayo madidismaya kapag umabot na po kayo sa palilipatin na kayo. Okay, next question natin, attorney. Attorney, paano naman po yung taong nang babato, nang babasag ng bote, ng inumin sa harap ng bahay at nagmumura-mura? May kakaso po ba doon, Attorney Migs? nako, parang 'di ba, uso 'yan. Oo. Uso 'yan lalo na sa probinsya, Oh, 'di ba? Yung hubog. Oo, Kasi hubog. lasing. Nagmamaoy. Oo, nagmamaay. Tapos biglang nagtatapon ng baso, ng Red Horse. May advertisement pa siya, Red Horse. Hindi. May konsepto dito, ang krimen na to ay tinatawag alarms and scandals. So, criminal act siya. Pero kung usually, silingan mo yan, neighbor mo yan. Like I said, diba, anong una lang natin gagawin pag magkakagulo ang magkasilingan? Barangay muna. Barangay muna. So, pupunta ka muna sa barangay, susumbungin mo. Di ba, minsan ang hirap maging barangay official kasi ganyan, kailangan mo talagang pakinggan. Kasi nga, nandun yung barangay katarungan law natin na dapat doon muna. Bakit? Dahil kung hindi kayo dumiretso sa barangay muna, kung same kayo ng barangay, madidismiss yung kaso nyo kung dumiretso kayong korte. Kailangan nyo po ng punta ng barangay at galing sa barangay, nakasulat doon, ay walang settlement, bibigyan kayo ng certificate to file an action. Doon pa lang kayo pwede pumunta sa korte para mag-file. Kahit ganito, kalit na bagay, pwede siyang alarms and scandals kasi sa bahay yan, the road yan, considered public place. Yeah. Yung nagsamok-samok ka, especially dun sa ating revised penal code, which is yung mga criminal laws natin, meron part doon na dahil intoxicated or lasing. So, mahulog yan dyan. Yun, pero punta muna kayo sa barangay. Minsan mga ganyan, either pag-usapan nyo na magsasorry ka, reguluhan muna, tapos, or pwedeng bayaran mo na lang damages, parang ganon. So, barangay po muna, kung hindi, alarms and scandals po, file yung kaso sa korte. Alarms, gusto ko yun. Alarms and scandals. Oo. Skandaloso eh. Oo. Oo, diba? Disturbo. Oo. Sa Samok. vicinity mo, samok. Oo. Ayan. Alright, next question, attorney. Attorney, good day po. Magpapa-advise po sana ako. Nahuli ko kasi sa mga magnanakaw ng baterya at radiator ng truck namin. Kaso problema po, minor de edad sila. Ang dami na kasing damage at nawala din sa truck namin. Alam mo, ito yung malungkot. Dahil usually, di ba, syndicated yan, ang mga sindikato, ginagamit nila ang mga bata. Yeah. Dahil 15 years old below, exempted sila sa criminal liability. Yeah. Meaning, hindi mo sila mahabol sa krimen ng theft, which is this one, na nagnakaw. Meron naman, pag 15 to 18 years old, because below 18, minor de edad pa yan, meron yung konsepto na may discernment. Alam ba nila ang ginawa nila or walang discernment? Hindi nila alam ginagawa nila. Dito naman papasok yung Juvenile Delinquency Act. Diba? So dito, hindi sila makukulong, pero may intervention program ang DSWD na parang doon yung gagawin nila. Pero yung mga tao, hindi nila alam yung konsepto na itong pag minor de edad, exempt na pag below 15. Criminal liability lang. Pero hindi ibig sabihin, hindi mo pwedeng pabayarin ng damages. Civil liability. Sino ang hahabulin mo? Yung magulang. Yes, the parents. 'Di ba? Yung mga magulang, yung susumbungin mo or kakasuhan mo ng civil liability for damages. Hindi pwedeng criminal, madidismiss yan eh. Doon, ilalagay mo yung bata, tapos ilalagay mo yung sino mga magulang niya. Kasi yung magulang niya, babayaran yung damages sa ganitong kaso. Pero yung mga sindikato nga,
di ba? Ginagamit ng bata, tapos walang magulang. Yeah. So, hindi naman sila yung legal guardian. So, yun yung mahirap, hindi mo mahahabol. At yun yung nakakagalit din, kasi nanggagamit ka ng bata, Yeah. tapos tinuturuan mo ng ganito. Na, yun yung mahirap, hindi pa natin alam paano ba habulin mga to, anong gagawin dito, pero nakakalungkot. At yun yung reality Tsaka nasa natin. sa mga movie din, mga salida. Oo, Yung mga ganun. 'di ba? Nakakalungkot na talaga ginagamit. Kasi nga, 'di ba, naghahanap ng way para hindi sumunod Makulong, sa batas. They're taking advantage of the younger ones to do Especially yung crimes. walang pamilya Yeah. or yung Abandoned child. abandoned. Yung mangyayari, gagamitin na lang nila para sa benefit nila. Yung sabi parang no discernment, wala silang alam sa kanilang pinagagawa. Tsaka minsan no choice. Yeah. Kasi kailangan nilang Buhay. mabuhay, 'di ba? Tapos gano'n. So nakakakalungkot talaga. So masama po 'yun. So ikaw, if alam mo naman kung sino yung mga batang kumuha ng mga batteries mo, go to their parents and then ask them to pay and ibalik yung mga ganun. Sana kilala niya magulang. Yeah. Kasi minsan mga ganun, di alam ng mga magulang, ginagawa din yun, Exactly. diba? At minsan, di rin alam ng mga tao na, ay, ganun bata. Hindi, pwede niyo pong habulin yung bata, yung magulang ng Yeah. bata. Pero hindi kriminal, civil. Mabigat din yun, kung Super. magbabayad ka, diba? Parang unnecessary expense siya. Pero minsan, kailangan matuto din yung mga bata na, Sa mga tama at mali. oo. Yan. Good manners and right conduct begins at home. Wow! Okay, next question. Attorney, good eve. Pwede po ba naming reklamo yung nagpasalo sa amin ng sasakyan at pagkatapos po namin siya bayaran ng asking price niya at nakapaghulog na rin po kami monthly na updated ay bigla na lang po hinatak sa amin ng bangko. Diba, yun yung, makikita natin sa Facebook, diba? Yung Assume. assume. Yan yung assume. Ibig po sabihin yan, yung sinalo, yung sa kotse, usually, di ba, kukuha ka ng loan sa bangko. Either sa bangko or in-house yan, dun sa... Auto shop. Auto shop, basta doon. Oo. Di ba? Kung ano man brand yan ng kotse, meron in-house or bangko. Tingnan nyo yung agreement. Minsan yung mga agreement kasi, nakasulat doon, bawal mag-assume. Or kung may mag-assume, dapat may consent nila, especially yung bank. So kung walang ganon, hindi pwede yon. Pero bakit maraming gumagawa niyan? Kasi most of the time, internal agreement na lang. Meaning, kung sino talaga umutang, siya talaga magbabayad. Kunyari, ikaw yung umutang. Ako, tapos gusto mo nang ibenta yung kotse. Ikaw pa rin yung dapat magbayad sa bangko or doon sa in-house. Pero ako, Babayad pag sa akin. inassume ko, babayaran ko. Pero ikaw, dapat bayaran mo. Kasi napangalan mo, hindi Yeah. ako pwedeng dumiretso doon. Correct. 'Di ba? Kasi ikaw Tapos, pag hindi mo na, yung problema niya is, binigyan na kita, at pati yung monthly, 'di ba? Na ikaw, obligasyon mo lang, Ibayad 'di ba? sa Parang bangko. kumbaga, naka-automatic deduct naman yan 'di ba? So, dapat, hindi mo gagalawin yung linagay ko kasi, 'di ba? Para doon yun sa yun, bangko. oo. Pero minsan kasi mga assume, syempre may patong ka na, Oo. 'di ba? Na kunyari 20,000 per month, gagawin nila 25 kasi kikita ka naman Yeah. dapat ng konti kasi may mga ganun, 'di ba? Pag hindi mo nabayaran 'yun, kaya nakuha na yung kotse, pwede kitang habulin. Pero hindi ko pwedeng habulin yung bangko. Kasi yung kasunduan nyo Kayo lang is dalawa. ikaw tsaka yung bangko kasi ikaw yung may utang. Ikaw yung nag-loan. Tapos, kung hindi alam ng bangko or hindi siya with the consent, tas alam na ako na ang sasalo, tayong dalawa yon. Tapos kung, di ba, nahasel ako na kinuha ng bank kasi hindi ka na nagbayad, nagbayad na ako sa'yo, habulin kita for damages. Kasi may agreement din tayo, may fraud on your end. Niloko mo ako sanabi mo di ba? Babayad mo Assume. eh. Then, ikaw ang pwede kong habulin, hindi yung bangko. Ganun. So sa mga assume kasi nangyayari I think sa social media, especially sa marketplace, parang magbebenta ako ngayon ng car, ang ibabayad mo lang sa akin is kung magkano yung down payment ko, tsaka the months of the amount of months kung magkano ko siya nabayaran. So, for example, 100K yung down payment, tapos nabayaran ko na din siya ng 100K monthly. So, babayaran mo ko ng 200K, that's mine, ikaw na mo monthly doon. Ganun kasi sometimes yung wala. Oo. Pero yun nga. Pero dapat pala kailangan alam ng bangko. Oo. Dapat. I mean, dun sa batas natin. But, yun, minsan, di ba, mangyayari kasi, bangko or may bank account ka na inopen para dun sa bank para bayaran yung utang or dun sa in-house. Financing, in-house financing. Oo, in-house financing. Ayun, na papasok nila dun sa account. Tapos,
So, usually, pwedeng ako na lang babayad dito. Basta nabayaran yun, hindi naman nila alam kung Yeah. sino. Pero for you. Yun pa rin yung pangalan mo. Pangalan pa rin. Oo. So, at saka, hindi naman nila bibigay yung, di ba yung sa titulo ng kotse? Or Hindi naman, CR. hindi naman nila bibigay yung re-release yun until fully paid ka na Yes, eh. correct. So, tapos, nandun pa rin yung pangalan mo. So, kung hindi ka nagbayad, syempre, hanapin na lang yung kotse. Yeah, oo. Kahit na sa akin or kahit kanino man yung kotse. Pag mahanap yun. Pag mahanap yun, syempre, yun, dahil ikaw yung hindi nagbayad under their system, parang ganon. So, make sure, syempre, di ba, pag magaganyan, na kilala mo ang i-assume mong Car. may utang na loan. Dahil, pwedeng hindi mo na, Oo. hindi mo kilala, pwedeng sabihin, sige, akin ito, ganyan. Eh, tapos biglang, hindi na nila binabayaran, di ba? Pero what's the best way to do sa mga hindi mo kakilala na bibili ka ng car? Dapat makita mo talaga yung agreement, di ba? Kasi kung may loan yun, makita mo dapat, di ba, hawak mo. Or, ano ba, hindi mo pa kasi hawak yung titulo eh. You enter into an agreement. Yung deed of sale Deed of sale. with assumption of mortgage. Yun yung tawag doon. Deed of sale with assumption of mortgage. Para yun yung magamit mo panghabol. Yeah. Hindi pwede yung text-text lang. Sige, okay na, hulugan, ganyan. I-kontrata nyo po para mas mabilis yung habol. Yung kontrata ng deed of sale, kailangan ng attorney yun. Notaryo. Notaryo lang, Oo. notarized lang Oo. sa agreement. Oo. At least, di ba, may habol ka na parang Oo. kampante ka. Minsan lang ayaw ng tao ng deed of sale with assumption of mortgage. Bakit? Kasi may capital gains tax yun. Oh. Kasi may sale eh. Ibig sabihin, meron kang kinita. Kita. So, yung kinita mo, yun yung tataksan. Kaya yun yung mahirap. I see. Mahirap mag-trust ngayon eh. Super. Mahirap mag-trust, pero sana, isa mga ganito, just always be vigilant, di ba? Dapat careful lang din kayo sa sino kausap nyo or dun sa mga marketplace na ganyan, na talagang babayaran niya. Yeah. Oo, di ba? Maraming scammers ngayon eh. Super, a lot. And we're down to the last 5 questions natin. Kaya naman, we'll be taking a short break. Dito magbabalik po kami, guys. Dito lang siya. Paano ba, attorney? Dating Miss U President na si Paula Sugar idemanda sa Thai court itong may-ari na si Andrea Cartridate dahil sa kanyang mga false allegations sa kanya tungkol sa corruption. So paano kung sa Pilipinas nangyari itong mga allegations na to instead of Thailand? Since ginawa itong mga allegations online, ito ay mahuhulog sa sinasabi natin cyber libel. Article 353 of the Revised Penal Code and the Cybercrime Prevention Act. So ano bang mga elements ang kailangan para maging cyber libel ang isang krimen? May false, misinformation na sinasabi tungkol sa isang tao na nakakasira ng reputation niya, tapos na-publish pa siya online na nakita at accessible sa mga tao. Plus, remember this, kahit hindi nandun yung pangalan mo, but identifiable na ikaw ang sinasabi ng taong naninira sa'yo. As in, alam ng tao na nakikita ng post yun na ikaw talaga yung tinutukoy dun sa post na yun, edi counted ito as libel. At anong makukuha mo kapag ikaw ay manalo sa kaso ng cyber libel? Well, pwede nang makulong yung kontrabida sa buhay mo from 6 years and 1 day to 12 years. Or maaaring makauwi ka ng fine from 40,000 pesos to 1.5 million pesos! Well, depende yan sa kung gaano kagrabe yung allegation sa'yo at yung court yung magdedetermine ito. Kaya, if it's not a fact, shut up! Kung walang divorce under Philippine law, bakit kailangan ng prenup? Ayon sa batas natin, kapag kinasal kayo, ang sayo ay akin at ang akin ay sayo. Ito ang tinatawag na absolute community of property. Lahat ng pagmamayari ng lalaki at babae bago sila kinasal at ang mga pagmamayari nila na makukuha nila habang sila ay kasal ay magiging bahagi ng absolute community of property. Meaning, patay na patay ang pagmamayari ng dalawang mag-asawa. Article 91 of the Family Code. Maliban na lang kung meron kayong prenuptial agreement. Or better known as the prenup. Hindi po ito yung photoshoot, pero ito yung kasunduan na pinag-uusapan bago yung kasal. Ang kasunduan na to dapat in writing na pinagkasunduan at nagdesisyon ng dalawang mag-aasawa tungkol sa kanilang mga pagmamayari. So pwede na lang pag-usapan lahat ba ay magiging sayo at sa akin? Or kung meron silang mga ilan nila na gusto nilang separate or isama sa kanilang marriage. Once sa pagsunduan at once may desisyon na, dapat ito ay in writing at dapat bago yung kasal nila. Dahil ito yung magiging basehan ng kanilang property regime habang sila ay kasal. So ito na ngayon magiging exception to the general rule. Pero tandaan nyo, hindi pwedeng basta-basta lang ang lalagay nyo sa prenup nyo
nyo ha. Bawal yung mga labag sa batas, morals, good custom, or public policy. Article 81 of the Family Code. Halimbawa, kapag nakalagay doon na ang magmamana ay isang kabet, well, alam naman natin na hindi pwede yun. Illegal to. So, dapat ba kayo kumuha ng prenup bago kayo ikasal? Well, depende naman yun sa inyo. Mahalin mo siya gamit ang puso mo, pero mag-isip ka gamit ang utak mo. This is Congresswoman Attorney Mix Nograles. Ask me, PBA, paano ba Attorney ang Pinkalinay? As agreed, we're back. Hello guys. Okay, so ito yung part natin na sasagutin natin yung mga iilan na questions Yep. sa inyong comments. And tinignan po namin yung iba dyan, yung earlier questions. Meron isa, kung pwede ba daw siya mag-file under the Land Registration Act sa ang uncle ko na meron silang claim ng title ng land as only legal heir kahit 8 sila magkakapatid ng father ko. So pagdating naman sa mga titles, mga ganyan, yes, pwede kayo pumunta naman sa LRA, ma-prove nyo lang na siya yung legal heir. Pero kasi yung mga ganito kung legal heir, ibig sabihin namatay na. Tingnan nyo rin kung ano yung will, kung may last will and testament, kung nag-probate ba yan. Kasi minsan yung mga will, nakasulat doon yung kanino mapupunta yung isang lupa lang. Pero titingnan yan ng court kung yung lupa na yon ay kasama sa free portion na pwede talagang ibigay kahit doon, 'di ba? Hindi as an heir pero bibigay niya yun sa iyo. So, complicated siya. But you can go to the LRA because titingnan nila kung ikaw ba talaga yung may-ari ng land, binenta ba talaga sa iyo, kahit ikaw yung anak, and at yon. So, mangyayari dito, pag mag-file naman po kasi, magkakaroon din ng summons yung iba mong magkakapatid, especially kung nakapangalan sa tatay or nanay, kung sino man yung namatay na, or both, 'di ba, yung spouses. Yun, so, pwede punta doon. But baka yung LRA, mas sabi nila, doon kayo sa korte, settle nyo muna kasi baka dispute siya ng pamilya doon sa ano. So, pwede naman kayo pumunta doon at sila po ang mag-guide sa inyo. Sana po may batas tungkol sa mga influencer na lumalabag sa Aquatic Animals Conservation Law of Fisheries Law. Sana po may IRR na ang mga catch and cook vloggers na lumalabag sa Wildfire Resources Conservation and Protection Act enacted RA 11038, Wildlife. So, hindi ako sure, pero kung sinasabi niya sana may IRR, ibig sabihin wala pang IRR under this law. Pero hindi man kailangan influencer ka para makita na lumalabag ka sa batas. Actually, ito nga, mas may proof ka pa. Kasi kung nag-post nila at may, di ba, yung batas na to, nakita mo nagbabiolate, usually environmental to, anyone na naapektuhan or nakita yon, pwede naman mag-file ng kaso na ganito, matimbrehan nyo yung authorities na, lalo na yung local authorities na ganito, mas malaki yung proof mo kasi pwede mo nang i-screenshot yan or pwede mong i-submit as evidence na may kalabagan sa batas. Hindi naman nila pwedeng sabihin na na-screenshot yon sa akin yon, private yon kasi pinost nila eh. Yeah, public yun. Public na siya. Public So, content. makikita yon. Hindi ko sure kung meron IRR na dyan, pero dapat alam po yan ng kung saan mahuhulog to. So, sa DNR, usually DNR. yan, di ba? DNR. And kung sinasabi nyo, sana may batas against influencers. Specific po siya na kung ganon, baka maging unconstitutional siya. Kasi kung gagawa po kayo ng batas, hindi pwedeng sa isang tao lang, single group. Dapat everyone. So, hindi man pwedeng gagawa ka ng batas po para lang sa mga influencers. Ibig sabihin, pwedeng kahit sino pwedeng lumabag sa batas tapos makakalusot na kasi hindi siya influencer. Tsaka ano po yung influencer? Hanggang saan ka ba aabot na followers? Or ano, di ba? Tama. So, dapat pangkalahatan yung law. Oo. Pero Yung kung batas. gano'n, pwede naman po kayo magreklamo kasi public naman siya makita nyo as a concerned citizen. Yeah. Oo, Good thing diba? that you're able to, you know, spot that issue. Oo. Ayan, next. Na-aksidente po ako sa bus. Na hit and run po ako. Tinakbuhan po ako na naka-aksidente sa akin. Ako, ang daming ganyan, no? Pero yung kagandahan ngayon sa mga ganito is may mga CCTVs na, di ba? CCTV na. So, sana, dun sa lugar na yon, merong may CCTV sa road or kung, kunyari, mayroong bahay dyan na may CCTV, pwede nyo kausapin, sabihin, pwede po ba namin matingnan? Pero hindi kayo pwedeng pumunta-punta doon. Siyempre, kailangan may consent ng tag-iya ng bahay, store, or kung ano man. Ang problema dito, kapag dun sa gabi, tapos main road na walang ibang nakakita. Tapos madilim pa masyado. Oo. So, kung di nakita yung plate number or kung ano man, mahirap to. Pero kung alam nyo may siguro CCTV, tingnan nyo para mahabol po ninyo kasi ang pinaka-okay, ay yung pinaka-pwede mong habol dito is
Pag makita mo yung CCTV, makita yung plaka, Hahanap. mahahanap yun. Siyempre, matitimrehan yun kung sino nakaregister. Tapos, magkaka-reliability kung sino ang pangalan na nakaregister doon. Pero nag-iingat ka sa daan, pero yung mga ano dyan, hindi masyado nag-iingat. There's another question here. I'm a resident here at Matina Crossing. I would like to ask po, attorney, if can we file a case about our father who abandoned us even if we are not minors anymore? Yes, meron naman parang ganon. Usually, vowsy mahuhulog yan. Kasi yung vowsy is violence against women and children. Alalahanin yung children yan. Na hindi binibigyan ng support or kung kayo hindi binibigyan ng suporta as legitimate or even illegitimate children, kailangan may support. So you can file a case to give support. Kahit na yung batas natin, hindi kayo minors pero you're pursuing further studies, basta sa school ka pa, pwede ka pa rin humingi ng support dyan. So tingnan nyo yung mga iba kong post about support po. So you can file kung vowsy man yan or file petition for support po. Next question, Attorney Mix. Ano po bang dapat ikaso sa 15 years old ng rape tapos ang biktima niya ay same age lang din po? Perpetrator. So, like I said, kung 14 below, exempt yan. Pero may civil liability. 15 to 18, may aspeto yan ng discernment or non-discernment. So, juvenile justice yan. So, papasok sila sa gano'ng intervention program. Pero, ngayon, statutory rape na kapag 15 below. Ano yung term? Statutory rape. Meaning, kahit magsabi ng consent, pag may nangyaring, any Malicious sexual act. stuff, pag 15 below, kaya siya statutory rape, kasi by law, rape na yon. So, kung ganon, baka pumasok po yan sa statutory rape, meaning talaga mahahabol mo siya. Pero yun, depende nga talaga sa circumstance, pwede rin siyang, ganitong aspeto. Mas mabuting kumusap po ng abogado para malaman talaga yung details niyan. But yun, baka pwede siyang statutory rape and papasok siya dun sa intervention program. Baka pwede mong mahabol naman po. Okay, sa usaping rights, then some rent it after usapan nyo umalis na. Pero may pag-uusap naman ang barangay last time na they even pay someone in the barangay tapos doon kami kinuha ng pera. Then later on, tapos na ang contract, ayaw na nila umalis. Tapos sinabi ng barangay, wala din po silang jurisdiction para paalisin. Kaso umalis na ang kausap namin, then nag-take over ang pamangkin. OFW ako at plano ko paalisin sila since bago na ang leadership. May karapatan po ba ako kahit rights lang yon? For me, kung kukuhanin ng gobyerno, sa gobyerno ko lang siya ibibigay. Pero doon sa nag-take over lang. Okay. So, kukuhanin ng gobyerno, syempre dapat sa gobyerno talaga yon, diba? Kasi project yun ng gobyerno. Ito, may pag-usap, tapos may binigay naman na pera, and so ibig sabihin, pinarent nila. Ano yung pinarent nila? Ayaw umalis. Okay guys, sorry. Minsan kasi mahirap talaga pag comment lang, tapos diba, ang daming mga Putol-putol, aspeto, tapos putol-putol. So okay, may renta, tapos may agreement na, tapos umalis, o may contract, Ayaw umalis. ayaw umalis. Okay, kung may contract kayo, syempre may gaano katagal kayo magstay. Hindi kayo pwede basta-basta magpatanggal ng tao kung nandyan pa yung kontrata at at kunyari 1 year yan, 3 months pa lang, pinaano na. Pero ito, tapos na ang contract, ayaw nilang umalis. So kung tapos na yung contract, wala na silang karapatan to stay. Dito pumapasok ang konsepto yung papasok kayo sa mga eviction. Dito, since naka-contract kayo, hindi kayo yung pwede basta-basta magpaalis. Kailangan ang court ang magsabi ng paalisin kayo. So magpa-file po kayo ng kaso on sa eviction kasi tapos na po yung kontrata. Pag tapos na po yung kontrata, pa-filean nyo. Kung ayaw umalis, magpa-file po kayo ng kaso. Parang unlawful detainer ata yon. Parang ganon. Pag mag-file kayo ng kaso sa court, yung court, pag na-determine nila tapos na po yung kontrata nyo at wala na silang karapatan mag-stay doon, sila mag-order na walang ground mag-stay yung pinarentahan nyo, yung nagrenta na tapos na yung kontrata. Mag-order po sila noon sa sheriff na tanggalin. Hindi kayo yung pwedeng basta-bastang magtanggal, hindi rin pwede yung barangay kapitan or yung basta-basta na lang umalis. Magsabi, umalis na po kayo. Kailangan galing sa court at yung court may order, talaga nakasulat sa sheriff, tanggalin nyo na po to kasi hindi po siya dapat pumunta doon. Pero tama po yung barangay din na wala silang jurisdiction dyan until nga may order galing sa court. Paano po kapag di natapos yung contract, tapos ngayon hawak po ni owner yung PDC ko, ayaw niya ibalik? Pag di pa natapos at hawak ni owner yung PDC,
ayaw ibalik, yun nga, kasi may contract kayo. So, yung kontrata nyo, tapusin nyo talaga yun. The only time that pwede kayong mag-early termination is talaga kung may grounds. May fraud, may panulok, may bad faith, mga ganon. Pero karapatan yun ni owner, kung yung kasunduan nyo naman, isahawakan niya talaga yung PDC kasi yun yung pambayad mo. Hindi kayo pwedeng, yun nga, hindi pwedeng basta-basta mag-usap kayo at may kontrata kang ipapasok. Lock-in ka na po dun, di ba? Hindi siya parang relationship, pwede kayo mag-break. Oo nga eh. Pag may kontrata, nakasulat po doon, kailangan nyo talagang sundan yung nandun sa kontrata. Yun yung pinag-agreean nyo eh. Tsaka parang wala ka ding takas dito kasi parang PDC yung contract mo. So may bouncing check yan kapag hindi mo talaga babayaran yung renta mo. Okay, ilang taon ang kulong sa estafa, need po pa din po ba ibalik ang pera kahit nakulong na? Depende yan sa sasabihin po ng court kung gaano po kayo kung gaano kabigat, kung gaano kalaki. Meron po yan mga different mga penalties dun sa range ng kung magkano po. And usually, pag may kaso at sinabing guilty ng estafa, may fine yan, meron yan time na makulong, and syempre, kailangan mabalik din. So, depende talaga yun sa court kung ano sasabihin nila. Kasi titingnan din kung kakayanan bang bayaran din. Kaya nga nakulong kasi parang hindi na na-hold, hindi kaya magbayad. So, yun, judge po ang may magsasabi noon, pero may range po yan sa batas natin kung ano yung pagpipilian ng judge at kung ano yung magiging penalty po. But that's a good question, no? Kasi people doesn't know, nakulong na, paid na to. No, that's a good question. And hello, attorney, ano po ba yung warrant against eviction? Ang warranty against eviction, meaning parang hindi kayo ma-evict? Well, yan, like I said, hindi kayo basta-basta pwedeng patanggalin. Kung, di ba, yung kanina, yung pinag-usapan natin, di ba, kung government yun, tapos may project, hindi naman kayo pwedeng basta-basta paalisin. Dapat may tawag doon? Resettlement, yes. Tapos, kung may kasunduan naman kayo, like I said, hindi kayo pwedeng basta-basta paalisin kahit nawalan na yung, tapos na po yung kontrata nyo. Pag ayaw umalis, hindi kayo pwedeng tanggalin ng kahit sino, dapat galing sa court. So, magkakasuhan pa. Ayan. Paano? Kung nakita ka na lang namin, nakapost na yung bahay na inupahan namin na binibenta ng may-ari, pero may contract kami. So for example, nagre-renta sila sa bahay, pero nakita nila sa marketplace, bakit binibenta yung bahay, nakakontract kami dito to rent? Well, wala naman po kayong habol dyan, di ba? Kasi pwede naman sila mag-post. Kasi kunyari, 2 months left. Pwede naman sila mag-post para, di ba? To sell the house. To rent or to sell the house. Pero dapat, yung start nun is pag-end ng contract nyo. Doon na kayo may habol kung biglang may nag-enter sila ng deed of sale or another rent na sa lease sa inyo. Doon na kayo mahahabol. Pero hindi man po kayo pwedeng basta-basta na lang magalit dahil nag-post kasi hindi nyo rin naman po alam kung una, meron na po bang prospect buyer. Second, hindi naman kayo sure din kung bukas na ba yun, tapos nandyan pa yung contract nyo. Pwede naman kasi hindi lang dun sa post, pero yung usapan nila ng bibili or next na magre-renta is kapag nag-terminate na yung kontrata nyo. Dun lang po kayo may habol pag na-violate na yung rights nyo. Next, hi, attorney, mother died last January 6. Paano po kung ayaw pumirma ng legal husband ni mama para sa SSS? Ayaw niya pumirma. Baka may claim sila sa SSS, tapos kailangan ng sign ng father, tapos ayaw ng father mag-sign. Yun yung mahirap sa mga SSS kasi kailangan, di ba kung sino yung spouse? Oo, yung usually spouse siya. Hindi ko po talaga alam pag ganyan. Kailangan yung kausapin. Pagdating naman sa SSS, pupunta naman po kayo doon, sasabihin wala silang magagawa kasi hindi mag-ano. Hindi rin naman kayo pwede mamilit. Yeah, kung ayaw nila. Kung ayaw po nila kasi karapatan naman po yun ng legal husband na hindi siya magsasign or magsasign tapos hindi naman kayo pwedeng mamilit doon kasi wala naman kayong karapatan doon. Yun yung mahirap, actually. Pag-iisipan ko kung ano pwedeng gawin. No, kasi tama din siya. Kasi kasi sa nanay naman yun. So, may mga bata naman na pwede. Hindi ko po siya maisip at the top of my head right now. Pero yun, generally, ang hirap kasi ng SSS law sa totoo lang. Kasi actually parang related ako sa kanya. Kasi yung lolo ko, meron din siyang medyo pamana sa mga anak niya, which is yung mom ko, mga mama at magkakapatid. Tapos one of their kapatid is ayaw pumirma
Tapos parang, anong ginawa niyo? Wala. Inantay na kasi wala din kami, hindi namin mapilit. Kasi, Ayun na nga. Oh, yun nga. I think that's a good assignment for you. Oo nga, kailangan kong tingnan. Paano yun? Kasi hindi mo naman pwede mapilit isang tao para pumira. Although, may karapatan naman dapat yung mga anak. Yeah. Pero kasi yun yung nakasulat. Ano kayong dun. alternative way para mas mapadali yung process? Pag-isipan ko. Challenge ako na to. Yeah, but we really have a good viewers today and a good questions kasi good thing that you are guys asking this kasi alam namin parang tinatago nyo lang to sa sarili nyo, hindi nyo alam, but we really appreciate all of those. Natawa lang ako, may nagtanong na pwede ba akong umiibig at hindi masaktan? Hindi po. Kapag hindi ka Lahat ng nasasaktan, hindi ka pag-ibig, hindi ka oo. umiibig. Lahat ng pag-ibig, lahat ng everything in life may risk. Yeah. At lagi, kahit naman friendship, kahit ano, 'di ba? Kahit exactly. trabaho, kahit anong pasukan mo may risk at masasaktan ka. Pwede ka nga lumabas ng bahay, matapilok ka, nasaktan ka na eh, 'di ba? Sabi ito. Pero logi pala talaga no kapag nag-assume ka. Oo, Lugi talaga, sa totoo lang. Kag-assume din ako. Nag-assume din kasi ako na gusto. Ay nako, alam mo ba minsan kapag pagod ka, tired ka talaga? Alam mo ba 'yon? Na? Kapag pagod ka, tired ka talaga. Kapag pagod. Oo, diba? Joke yun eh. Alam mo, Sabi ko, teka lang. Yung brain cells ko ngayon, naglo-loading Nagja-jet po. lag. Oo. but guys, thank you so Pero much. thank you sa mga comments na nagpapatawa po Ang dami sa ko amin. natutunan today. Ang dami. Super. Oo. So, dapat diba meron tayong quote? Tutubog-ubog. Oo nga, ano bang? Yun na lang. Yung Do not pagpagod assume. ka. Pag pagod ka, tired ka O talaga. mahirap mag-assume. Mahirap mag-assume kapag pagod ka na. Mahirap mag-assume, lalo na pag nag-assume ka sa gusto mo. Oo, Yung sabi yes. niya. Oo. Mahirap talaga mag-assume. Mahirap talaga mag-assume, guys. Oo. So, Dami nga nag-a-assume dyan, di ba? Alam na nila buhay ko. Oo. Diary Sino story. nahirapan? Kayo din. Oo nga eh. But mahirap talaga mag-assume. So it's better to be sure pa rin. Oo. Yes. And if you are not so sure, para hindi ka mag-assume, mag-ask kayo. Kung, Oo. Kung hindi, magdasal na lang po kayo. Mag-ask kayo. But if you are really a risk taker, pwede kayo mag-assume. But after that, babalik din sa yung yung parang Oo. realizations mo, sana hindi Kasi na lang. minsan hindi ka pwedeng tumakbo. Di ba, hindi ka pwedeng tumakbo sa anong dapat mong gawin, anong dapat mong harapin, di ba? Pwede naman hindi mo lang hindi mo atupagin to, aalis ka muna, hindi mo pag-iisipan. Pero later on, babalik yan. Kailangan mo magdesisyon, Sure kailangan lang. mong pag-isipan yung mga ganon. Well, that's a good thing. And guys, thank you so much sa lahat ng mga viewers natin dyan. And of course, huwag niyo pong kalimutan ang ating mga social media platforms. Ayan po. At mapapanood niyo po kami guys every Saturday sa TikTok at Facebook, 2 to 3 p.m. Every other Saturday naman po sa TV5 101.9 News FM, 3 p.m. to 3:30 p.m. Every other Saturday din po sa YouTube, Spotify, Spotify PTV, 3 p.m. to 4 p.m. So sa Spotify, we upload it every other Yes. Saturday. Pero once nandun na po sa Spotify, you can play it at any time and Anywhere. download. Yun. Thank you so much sa lahat ng mga listeners natin sa Spotify. I keep track on the listeners. Thank you so much, guys. May mga nakikinig. Yeah, meron. And of course, thank you so much to JVS Productions, to our editor, Greyo. Thank you so much. Fresh Bite and Lady Boss. Thank you Bakit so ba much. fresh bite? Ganun. Fresh Bite. Smile. Yes, thank you, Fresh Bite. Every time nandito po ako sa Davao, nagpapadala po kayo ng food. Thank you. Masarap siya and healthy din. Hindi ka mag-guilty. And of course, kaya pwede tayo mag-no makeup look dahil sa Lady Boss. Ayan. And of course, Fresh Bite nagpaparinig po yung JVS Productions. Dalawa lang din po sila. Let's check on the next Saturday. Oo. Pag every Saturday, Yes. ano po kami, 4 po yung pwede niyong padala. Lima. Ay, tama, Oo 5. nga. Meron pa tayo magandang sekretarya. But yeah, we will not much take of your time. I hope you guys spend your beautiful Saturday with your family and friends. And alam mo ba, may nabasa ako pala sa Facebook. Ito na. Hindi, may nabasa, parang nakarelate ako ba? Yung parang, yung mga nagtatrabaho ngayon ng mga estudyante, tapos after nila nag-graduate, nagtrabaho sila, parang some of them daw spend their money to their family instead to themselves, and that makes them happy. Oo. And that's really true. Hindi, yun, di ba? Siyempre, kung pinag-aral ka ng magulang mo, tutulong ka to Give help, back. to give back. At nakakatuwa dahil fulfilling yun sa inyo. Super Di ba fulfilling. yung
first time mong magtrabaho, ang una mong gagawin, lilibre ko pamilya ko. Treat. Diba? Yung titreat. Tapos parang nakakatuwa yung feeling na, ginawa ko yun yung first time kong trabaho. Sabi ko, sige, kain tayo, pero Jollibee lang. Yung At least ganon. parang kompleto kayo. Oo, tapos, Salo-salo. tapos yun, na parang makikita din ng magulang mo na, nakabayad ka na ng ganon, diba? Yeah. Pero the next day, wala ka nang Good trabaho na Oo. naman. Oo. But yeah, thank you so much, guys. And this has been Jerome Ray Sanoy. And I'm Congresswoman Attorney Mix Nagrales. And ask me, PBA, paano ba attorney? And always remember. Always remember. Parang ako naglalag ngayon. Okay. Galing akong airport. Sige. Sige. And always remember, ang Pinkanunay. Bye, guys. Got questions? Ask me. PBA, Paano Ba Attorney, with Congresswoman Attorney Migs Nograles and Jerome Sanoy. Amping Kanunay.